Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga, Father. Muli po sa atin pong mga kaibigan, no? Yung kasama po ng atin pong Order of Malta sa inyo po. Muli, magandang umaga. Bago mag-almusal ng pagkain, almusal muna para sa ating kaluluwa ang mabuting balita ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal na kapatid, ang mga pari po na didestino sa iba't ibang lugar, no? Hindi lang po sa isang simbahan, kung hindi maraming pang lugar. Katunayan, mayroon pong isang pari na nadestino sa isang mental hospital. No? At yung pari pong ito, nung first time daw niyang makapasok doon sa mental hospital, ang unang-unang narinig niya, mayroong sumisigaw sa loob po ng isang kwarto. Ang sabi, "Huwag niyo akong ikulong dito. Pakawalan niyo ako. Ako ang anak ng Diyos." Yun po yung sinisigaw noong tao doon sa may mental hospital, no? Siya raw po yung sugo ng Diyos. Kung kaya naisip ng pari, naku, mukhang malana yung tama ng taong ito. Siguro ito na yung pinaka may tama sa hospital na ito. Yun nga lang, nagulat siya, sa kabilang kwarto may sumigaw. Ang sabi, "Hoy, wala akong sinusugo." Mas matindi yung tama nung isa, no? Kung isa ang paniwala lang, siya yung anak ng Diyos, yung isa ang paniwala, siya yung Diyos na nagsusugo. No? Pero mga minamahal, alam po ninyo, hindi po bago sa atin pong kasaysayan, may mga taong ang tingin sa sarili ay mga Diyos. Katunayan po, mula pa nung unang panahon, yun pong mga paraon ng Ehipto, ang tingin sa kanilang sarili ay mga Diyos po sila. At even po yung mga Ehipsyo, yung kailang mga tao, ang paniniwala, yung kailang paraon ay Diyos. At yan din po ang paniniwala ng mga emperador ng Roma dati, no? Nung unang panahon. And even po yung mga emperador po ng China at ng Japan, even themselves, ang tingin sa sarili ay mga Diyos. Ang dahilan, for political reasons. Wala kayong ibang susundin, ako lang. Nang sa gayon, ang bansang ito maging ganap, maging iisa. For political reason, may mga tao pong ang tingin, may mga leader ang pinapahayag, ako yung Diyos. Ang lahat ng sabihin ko, tama, ganap, kailangan kayong sumunod. Pero, may mga tao din na may iba't ibang motibasyon. No? Ang sabi nga daw po ng mga psikolohiya, mga psychologists, no? Ang sabi nila, may mga tao rin daw na ang tingin sa sarili ay Diyos dahil narcissistic. Sobrang mahal yung kanilang sarili. Na gusto nang sabihin sa ibang tao, mas mataas ako sa inyo. Hindi ako kagaya ninyong tao lang. Ako ay Diyos. And of course, there are some who are called by psychologists mga delusional. Medyo may konting maluwag sa kanilang ulo. Ang tingin ay Diyos. And lastly, siguro po, pamilyar kayo, may mga taong inihahayag na Diyos sila para sa pera at kapangyarihan. Para pag yung mga tao ay nainiwala sa kanila at sumamba sa kanila, yung pera nila ay nakukuha. Yung pagsunod nila ay nakukuha. Pera at kapangyarihan. Ngayong mga panahong ito, maraming mga ganyan. No? Hindi lang sa Pilipinas. Sa iba't bang dako ng mundo, may mga tao ang sabi, Diyos ako. No? Pero mga minamahal, ano ang pagkakaiba ni Jesus sa mga taong iyon? Katunayan po, mula po kahapon, the gospel yesterday, ay tungkol po sa ang Panginoon ang nagsabi, siya yung sugo ng Ama, siya ay galing sa Ama. Kung kaya yung ebanghelyo ang simula, yung mga Hudyo, gusto siyang batayin at batuhin siya para mamatay siya. No? He will be stoned to death. Kasi nga ang sabi nila, ikaw, you are committing blasphemy, iyong lalapastangan ng Diyos, sa iyong pagsabing, Diyos ka din. Tao ka lang, hindi ka Diyos. Kung kaya may mga tao, yung mga Hudyo, ang hangad, patayin si Jesus. Batuhin si Jesus kasi paglalapastangan, blasphemy yung kanyang ginagawa. Pero ang sabi ni Jesus, wala akong sinasabing mali. Ang lahat ng sinasabi ko, totoo at tama. Ano ang pinagkaiba ni Jesus doon sa mga taong ang claim, Diyos daw sila? Si Jesus ang sabi, nagmula sa Diyos, sugo ng Diyos, anak ng Diyos. Unang-una mga minamahal,
atin pong babalikan na before Christ proclaimed na siya'y anak ng Diyos, gumawa muna siya ng napakaraming himala. Yung mga lahat ng may sakit, gumaling. Yung lahat ng mga may sapi, naging maayos, lumaya sila sa pag-alipin ng masamang espiritu. At siya po ay nagpakain ng libo-libo. Siya po ay lumakad sa tubig. Yun pong bagyo kanyang pinatahimik. Yung lahat ng ito ay mga ebidensya na ang taong ito mayroong kakaiba. Mayroong kapangyarihan. Kung kaya nga po, ang sabi sa Ebanghelyo, kung hindi man kayo maniwala sa sinasabi ko, inyo munang paniwalaan yung lahat ng nagawa ko. Kasi yung ginagawa ko, yung ginawa ko may pinanggalingan at hindi galing sa akin yon. Yon ay dahil mayroong nagsugo sa akin. Wala pong ibang tao na nag-claim na sila ang Diyos o anak ng Diyos ang nakagawa noon. Kung kaya nga po nung time ni Jesus, libo-libong tao ang sumusunod sa Kanya. Nakita nila yung lahat ng kabalaghang ginawa ni Jesus. Totoo at tama, makapangyarihan ng taong ito. Matapos na ipakita yung kanyang kapangyarihan, ang sabi niya, ang lahat ng ito ay galing sa Ama. Sa makatuwid, ang nais sabihin ni Jesus, ang lahat ng tinuturo ko sa inyo ay galing sa Ama. Maniwala kayo sa akin, sumunod kayo sa akin. At ito po ang pinagkaiba ni Jesus doon sa mga taong ang tingin sarili ay mga Diyos. Kung ang mga taong ito, they claim na anak sila ng Diyos o Diyos sila para sa kailang sariling kapakanan, para sundin sila, sambahin sila, magkapera sila, maging makapangyarihan sila, si Jesus hindi. Hangad niyang maniwala ang mga tao, siya'y galing sa Diyos. Siya ay sinugo ng Diyos para yung mga tao makinig sa mga sasabihin niya. At ano ba ang naisabihin ni Jesus? Ano ba ang naisabihin ng Diyos na pinatotohanan ng mga himala? Ang naisabihin po ni Jesus sa bawat isa po dito, mahal na mahal ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo. At ang Diyos na ito, kahit pa nga minsan mayroong krus na hinahayaan niyang buhatin mo, sa huli, mayroong muling pagkabuhay. Kung kaya nga po si Jesus, kahit na yung mga tao, yung sinasabi, bawiin mo. Kahit na si Jesus pinahirapan, ipinako sa krus. Hindi niya po sinabing, joke lang, tama na, huwag na akong pahirapan. Sa kabila po ng paghihirap, hindi po siya nagbaliktad. Dahil alam niya yung lahat ng sinasabi niya, totoo at tama. Ang paghahari ng Diyos ay nasa inyo. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Hindi kayo iniiwan ng Diyos. Ito po ay para magbigay ng pag-asa sa sangkatauhang nagdurusa dahil sa kasalanan. Sa kabila ng kahirapan ng mundo, kaguluhan ng mundo, sa kabila po ng gulo ng mundo, ang Panginoon ay naparito upang dalhin ang mensahe ng pag-asa. Kasama ninyo ang Diyos. Nakikinig sa inyo ang Diyos. Nadamayan kayo ng Diyos. Hindi kayo iniiwan ng Diyos. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Ito po ang katotohanan sa kabila po ng paghihirap at kamatayan sa krus. Hindi po ito binago ni Jesus kasi alam niya, ito yung totoo, ito yung tama. Nawa mga minamahal na kapatid, ito rin po ang ating panghawakan. Totoo po, nung tayo nagkasala, yung ating kapwa ay nagkakasala, ang mga krus, ang mga pagdurusa, ang mga problema, dumarating sa ating buhay. Suffering is the effect of sin. Ang ating pagdurusa ay bunga po ng ating mga pagkakasala. Pero sa kabila po niyan, ang naisabihin ng Diyos, huwag kayong bibitiw, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasama ko kayo. Ang krus, bibitbitin ko kasama ninyo. At sa huli, anumang hirap at kahit pa nga may kamatayan,
mayroong muling pagkabuhay. Ito po ang dahilan kung bakit ang Diyos nagkatawang tao. Ito po ang dahilan kung bakit si Jesus nagsabi, ako ay sugo ng Diyos, ako ay galing sa Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit gumawa ng himala si Jesus upang maging patunay ang lahat ng sinasabi ko, tama at totoo at galing sa Ama. Panghawakan ninyo, mahal na mahal kayo ng Diyos.